Ganito pala kalaki ang babayaran ng amo natin sa agency para lang makakuha ng katulong na Pinay. Sinabi ni Madam sa akin, pinakamahal pala ang mga Pinay na katulong dito sa Saudi. Dahil ang Indonesian is hindi masyadong mahal. Indonesian, Sri Lanka, India at iba pa. Dahil sa totoo lang, yung dumating din ako dito, yung sahod ng kasama kong Indonesian is 1,000 lang talaga. Ako, 1,500 SAR na ako. So sabi ko, mas mura sila kaysa sa atin. Dahil sa sahod pa lang ikumpara natin, mas mababa na yung sa kanila. One day, nagkwentuhan na kami ni Madam habang naglilinis ako sa kwarto niya at yun nga ang sinabi niya sa akin na, alam mo ba kung gaano kamahal ang magkuha ng Pinay na katulong? Ang babayaran daw nila is 20,000 SAR. Grabe, ang mahal. No, ang mahal pala. Kung i-compare natin, pera natin sa Pilipinas is 310,000. Ganon kalaki. Kaya pala, hindi kanya magustuhan, may mga amo na ibebenta ka para mabalik yung pera nila na 20,000 SAR dahil ito pala kalaki. At kaya pala ang mga agency sa Pilipinas nagsusumikap talagang mang-hire talaga sa mga sulok-sulok na mga bundok na pumupunta dahil doon ang maraming makukuha ng mga mag-a-apply na abroad dahil ganito pala kalaki ang bayaran. Diba? So, kahirap no na ganun pala ang halaga ng isang OFW na katulong dito sa ibang bansa. So, dapat itong mga agency din sa Pilipinas, pahalagahan din tayo. Yung, kumbaga, na i-monitor, kagaya sa Singapore, sa ibang bansa na i-monitor din talaga sana tayo dahil nagkakapera naman pala sila, di ba? Hindi yung pabayaan na lang tayo pagkatapos na ikunin ng employer, tapos gano'n na lang ang gagawin sa atin. Masakit din ba na pagkatapos na magkapera sila, pabayaan na lang tayo. Maraming mga kababayan natin na maltrato, maraming kababayan natin inaabuso. Hindi naman lahat ang sinasabi ko, pero dapat asikasuhin nila dahil nagkakapera pa sila ng malaki dito. Diba? Kawawa naman tayo mga katulong na ginagamit lang pala sa bagay, negosyo din. Wala tayong magagawa.